2 Corinthians chapter 4, mula verse 7 hanggang verse 15. Ito po ang sinasabi sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagkapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kuminsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusi kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nalulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kaniyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Sinasabi ng kasulatan na nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Our Father, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami ngayon na pakinggan, unawain, paniwalaan, at sundin ang iyong mga salita. This is our prayer. In Jesus' name, amen. So, maaari na po kayong maupo. Samahin po sa atin ang pinanghina ng loob sa iba't ibang dahilan. So there are many reasons. Iba ay nadi-discourage dahil yung in-expect nila na result sa ministry ay hindi nangyayari. So yung iba ay medyo nagiging matamlay o kaya nagdadalawang isip kung magpapatuloy pa, o yung iba ay umayaw na dahil nadidismaya doon sa nakikita nila na resulta. Iba naman ay pinanghina ng loob dahil sa siguro sakit na naramdaman nila emotionally or physically, or yung ibang sakit na dulot ng mga conflicts sa relationships. Ayoko na pumunta sa church dahil hindi ko naman kasundo yung ibang tao diyan. And some are struggling sa kanilang relationships, sa kanilang mga mahal sa buhay. So what's the point of doing everything kung hindi naman magiging maayos ang lahat? And some of you are going through a lot of financial difficulties. Kahit anong gawin mo, parang kailan ba ako makakaahon sa problema na ito? And nagkakaroon ngayon ng pagdududa na mabuti ba talaga ang Diyos? Nagpo-provide ba talaga siya? Tapat ba talaga ang Diyos? So what's the point of going to church and singing these songs? Kung hindi naman nagiging maayos yung problema ko, paano naman ako makakaawit ng It Is Well With My Soul? Kung ganito yung na-experience ko sa buhay. And so, some people are struggling dahil sa parang hirap na hirap mapagtagumpayan yung mga struggles natin sa kasalanan. Kaya iba ay sa halip na lumaban at humingi ng tulong sa iba ay ayoko na, suko na ako. Hanggang dito na lang ako. And so, we have different reasons. Bakit po tayo pinanghina ng loob? So ano yung solusyon? And tayong problema, ano yung solusyon? So yung solusyon ay hindi kung siguro pag natapos na yung lahat ng ito ay magiging maayos na ang lahat. So we don't wait for that time na maayos na yung lahat bago tayo para masabi natin na okay, nasolusyonan na yung problema ko. Maaring hindi maayos lahat. Maaring sa halip na maging maayos ay maging mas malala pa yung problema natin. So, in susi is how we respond. Paano tayo mag-respond?
So kailangan nating marinig at paniwalaan yung ilang mahalagang katotohanan mula sa salita ng Diyos para yung hearts natin na deflated. I-imagine, yung isang gulong sa sasakyan na wala ng hangin, plakda na. So that's deflated, flat. So we need the Word of God to inflate yung puso natin. And kung nahanginan na yung gulong at umimpis ulit, ibig sabihin, mas malala pa yung problema. Merong butas, kailangan i-vulcanize. But we believe na sufficient yung Word of God para tugunan anumang kahinaan na nararamdaman natin sa puso natin. So we don't need yung mga short-term instant solutions. Na halimbawa, sa ministry natin, we have a ministry to one another. Kapag meron tayong mga kapatid na pinanghinaan ng loob, meron tayong pananagutan na tulungan siya. And syempre, malaking tulong kapag meron kang kapatid na bumisita sa'yo, dinalaw mo, tapos kinumusta mo lang siya, kumusta ka na kapatid? Tapos bigla na lang siyang umiyak. At talagang ang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman. So mahalaga na nandun ka. At nakaka-encourage yung presence ng kapatid sa Panginoon. And meron pang tatapik sa balikat mo at sasabihin sa'yo, there. And hindi ko alam kung saan nanggaling yung salita na yun. And may mga times na that can be encouraging. Pero that's short term. Hindi sapat yung samahan natin sila. Hindi sapat na hayaan lang natin silang umiyak. Kailangan marinig nila mula sa atin yung mga salita na talagang makapagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. At hindi lang basta salita na parang bubulahin mo lang sila. Huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din lahat. All things work together for good. O syempre, nasa Bible yun. Pero we need to learn how to speak the right words sa mga kapatid natin. Ito yung ginagawa ni Paul sa mga sulat niya. When you remember yung sulat niya sa 1 Thessalonians chapter 4, tapos ina-encourage niya yung mga kapatid na nawala ng mga mahal sa buhay, tapos sinabi niya, okay, ito yung pag-asa na meron tayo. And then sabi niya sa 4:18, encourage one another with these words. And then dito sa text natin sa 2 Corinthians chapter 4, actually hanggang chapter 6, ina-encourage dito ni Paul yung mga believers sa Corinth sa pamagitan ng sarili niyang example. Na alam nila na hindi lang ito mga members sa Corinth yung dumaranas ng mga iba-ibang paghihirap sa buhay. At si Apostol Pablo ay parabang masarap at maginhawa yung kanyang buhay. When you look at chapter 6, verses 3 to 4, sinabi dito ni Paul na, yes, ganito kahirap yung mga napagdadaanan namin, pero nananatili kami na tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi kami nagko-compromise, hindi kami umaayaw, hindi namin basta iniiwan kung ano yung pinapagawa sa amin ng Panginoon. And sabi niya sa verse 5 to 10, dito sa chapter 6, kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapigatian, kagipitan, hinagupit, ibinalanggo, binugbog. Naranasan namin na magtrabaho ng labis, mapuyat, magutom. Naranasan namin maparangalan at ipahiya, ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kinikilala ng marami. Itinuturing na patay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami lagi nagagalak. Mga dukha, ngunit marami kaming pinapayaman. Mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Nakapagsalita si Paul ng ganito, dahil meron siyang practicing transparency and honesty sa kanila. Hindi siya nagpapanggap na, okay, dahil faithful ako sa Panginoon, ganito ang mga mabuting bagay na mangyayari sa inyo. No. Sabi niya sa verse 11, binuksan namin ang aming puso sa inyo. Kaya kahit yung mga paghihirap na dinaranas niya, ay ipinapaalam niya sa kanila with the hope na makakatulong sa kanila. Okay, we're experiencing these struggles and sufferings, pero sa kabila ng lahat ng ito, ano sinasabi ni Paul? Sabi niya sa chapter 4, verse 1, kaya't hindi humihina ang aming loob. We do not lose heart. And in verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. And then chapter 5, verse 6, kaya't laging malakas ang aming loob.
Pansinin ninyo na sa bawat sinasabi ni Paul, we do not lose heart, we are always of good courage. Laging merong simula na kayat, kayat, kayat. So, ibig sabihin, yung kanyang kalakasan ng loob ay nakadugtong, nanggagaling sa mga katotohanan na pinaniniwalaan niya at pinanghahawakan niya, kaya hindi siya pinanghihina ng loob. So, the Apostle Paul is inviting us to follow his example. Na tayo rin kahit anong mga bagay yung pagdaanan natin sa buhay, ay hindi tayo panghihinaan ng loob. Kung ano yung pinaniniwalaan ni Paul, kung ano yung pinanghahawakan niya, yun din yung magpapalakas ng loob sa atin. So sa verses 1 to 6 ng chapter 4, 3 Sundays ago, pinag-aralan na po natin ito, nagbigay ako ng tatlong bagay na kailangang i-adjust natin yung expectations natin para hindi tayo panghinaan ng loob. Yung una ay may kinalaman sa human depravity. Sinabi ko doon na i-expect mo na mga di-Kristiyano ay bulag sa katotohanan. So, hindi tayo dapat panghinaan ng loob when we share the gospel tapos hindi sila nag-respond dahil yun yung kanilang natural na kalagayan. Hindi natin kasalanan, wala tayong pagkukulang kapag share natin yung gospel sa kanila and they failed to respond. Pangalawa, i-expect mo ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. God's sovereignty. Sa tapat na pangaral ng kanyang salita. So, we depend on God's power to save. Hindi natin trabaho ang i-convert ang mga tao. Hindi natin kayang gawin yon. Ang Diyos lang yung makagagawa nun. So, pinapaubayan natin sa Diyos na hindi ko to kayang gawin, Panginoon. Ikaw ang makagagawa nito. Gagawin ko kung ano yung pinapagawa mo sa akin. So, hindi tayo panghihinaan ng loob because we trust the power of God to save. Pangatlo, expect mo ang awa ng Diyos sa ministeryo natin. Sinabi ko na sapat ang biyaya ng Diyos na hindi lang siya nagligtas sa atin. Kundi sapat din ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng lahat ng tulong na kailangan natin as we live our lives as Christians and as we seek to be faithful sa ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. So yung tatlo. So ngayon, dahil ang dami-dami nating dahilan na kaya pinanghihinaan tayo ng loob, kailangan pa natin ng mas maraming dahilan kung bakit tayo hindi dapat panghinaan ng loob. And I will give 4 reasons. 4 na dahilan mula sa verses 7 to 15 kung bakit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. So, number 1. So, yung una ay may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos. So, kung meron kayong bulletin, nandiyan po yung outline ng pag-aaralan po natin. May mga blanks dyan. Kung gusto nyo sulatan ng blanks, fill in the blanks. So, yung una ay may kinalaman sa the power of God. Sinabi ni Paul sa verses 7 to 9 na hindi siya pinanghihinaan ng loob, pati yung mga kasama niya, at sinasabi niya na hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil, ano daw? Dahil sa mga kahinaan natin ay nahayag ang higit na kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko Dahil sa mga kahinaan natin ay nahahayag ang higit na kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin yung verses 7 to 9. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan ay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Okay, do you remember kung ano yung last verse na pinag-aralan natin 3 weeks ago? Siyempre, hindi na. Medyo matagal na yun. Pero sabi sa verse 6, tinukit dito ni Paul yung liwanag na nakita natin nang buksan ng Diyos yung mata natin nang narinig natin ang mabuting balita ni Kristo. Nakita natin yung kagandahan ni Kristo sa mabuting balita ni Kristo. And so, nung makita natin yon, lumapit tayo kay Kristo. At natuklasan natin yung kagandahan ni Kristo, it's so irresistible. Talagang lalapit tayo sa Kanya. So kaya dito sa verse 7, tinawag ni Paul yung gospel
si Kristo mismo as a treasure. This treasure. So kung meron kang kayamanan, di ba, meron kang mamahaling alahas, o kaya meron kang ginto, saan mo nilalagay yung alahas mo na yun? Malamang hindi mo siya ilalagay sa lalagyan ng bigas. Malamang ilalagay mo siya sa isang lalagyan na akma doon sa halaga ng alahas o ginto na meron ka. Merong treasure box o merong treasure chest para masigurado mo din na hindi basta mawawala o kaya ay mananakaw. And so, kung ganun kahalaga yung gospel na pinaniniwalaan natin, nakapagtataka, ito yung sinasabi ni Paul, nakapagtataka, ngayon ay ilalagay ng Diyos sa atin, sa ating mga tao mismo, na nilikha ng Diyos na may kahinaan, mayroong limitasyon, and of course, dahil sa kasalanan, ay tinuring yung sinabi dito ni Paul na mga palayok na gawa sa putik. Jars of clay. Kaya nagsimula yung verse 7 na sa word ng ngunit, mayroong contrast. You put this treasure sa isang treasure box, pero itong gospel na we consider a treasure, pinakatiwala sa atin ng Diyos. At sabi ni Paul, kaming mga ministers of the gospel at tayo mga Christians na pinagkatiwalaan ng Diyos pa tayo mga palayok na gawa sa putik. Ibig sabihin, kung ikukumpara sa halaga ng gospel na tinanggap natin, walang halaga. Mahina, marupok, madaling mabasag. Pero tayo yung pinili ng Diyos na tumanggap nito. Tayo na sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27-28, naturing ang hangal, naturing ang mahihina, mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina. And so, sometimes we have this illusion na hindi tayo mahina. Or, alam natin mahina tayo, pero kapag ipapakita natin sa mga tao, we don't want to expose our weaknesses. Pero kapag dumaraan tayo sa mga difficulties sa buhay na talagang, lalo na kapag sobrang bigat na hindi na natin kaya, so na-expose yung mga weaknesses na yon. Eh sa mga panahon na yon, ano yung sinasabi ni Paul? Ano yung layunin ng Diyos? Bakit? Alam naman ng Diyos na mahina tayo. Bakit ipinagkatiwala ng Diyos yung gospel sa atin? Bakit hindi sa mga angels? And sabi ni Paul, sa verse 7, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Even Paul, when you look at 1 Corinthians 2, sinasabi niya doon na nung dumating siya sa church sa Corinth, nakita nila na even yung kanyang preaching of the gospel ay nakita nila yung kahinaan ni Pablo. Nakita nila na kahit siya ay nanginginig sa takot dahil alam niya yung mga limitations niya. Pero hinayaan ng Diyos yun, tinawag pa rin siya ng Diyos para ano? Sabi sa verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos. So dito sinasabi ni Paul sa text natin na hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Ma-expose yung mga weaknesses natin. Para ano? To expose the surpassing power of God. So yung hindi lang ito power of God, surpassing power of God. Alam naman natin makapangyarihan ng Diyos. Pero hindi natin nakikita kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. So yung word na surpassing ay galing sa Greek na hyperbole. Ginagamit natin yan sa English para tukuyin yung exaggeration. So dito, when applied to God, sinasabi dito na dapat malaman natin na hindi lang ganito kalakas ang Diyos. Sobrang lakas ng Diyos. Hindi lang ang Diyos ay mighty. Our God is almighty. Hindi lang powerful ang Diyos. Ang Diyos natin ay all-powerful. Hindi natin palaging nakikita yun, although we confess that. So hinayaan ng Diyos na ma-expose yung mga weaknesses natin, even yung talagang sa mga panahon na sobrang hina natin para ma-realize natin kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos. So, bakit tayo panghinaan ng loob? Kapag na-expose yung mga weaknesses natin. Kung alam natin na yun yung paraan ng Diyos para makita natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos.
So meron dito sa verses 8 to 9 na binanggit si Paul, paano niya nakikita yung surpassing power of God sa kanyang mga weaknesses. At nagbanggit siya ng a series of 4 contrasts. Sabi niya sa una, kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Yes, mahirap ang buhay. We do not pretend. Hindi natin sinasabi sa mga sinashare natin ng gospel na hindi mahirap ang buhay ng mga Kristiyano. Pero, anumang hirap ng buhay ay hindi sapat para tayo ay pasukuin. Hindi sapat ang bigat para tayo ay durugin. Yes, may mga panahon na masabi natin na hindi ko na kaya. Bibigay na ako. Susuko na ako. Pero when we remember the power of God, when we remember the gospel as the power of God for salvation, we remember Christ na siya na yung tinuklaw ng ahas at sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, remember Genesis 3:15, ay dinurog niya yung ulo ng ahas para ano? Para walang anumang hirap na danasin natin sa buhay ang sapat ang kapangyarihan para durugin tayo. Because crush of Jesus already crushed the serpent. The weakness of the cross is the power of God for salvation. Pangalawa, kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Di ba may mga panahon na hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin. May mga panahon na hindi natin naintindihan. Or bakit nangyayari yung mga ganito? And we don't have any explanation. Kahit lumapit kayo sa pastor ninyo, sinabi sa inyo na, at tinanong ninyo, Pastor, bakit po ba nangyayari sa akin yung mga bagay na ito? At sinabi ko sa inyo, hindi ko rin alam eh. May mga bagay sa buhay na we cannot really fully explain. Yes, alam ng Diyos. Yes, may mga ni-reveal sa atin ng Diyos, pero hindi lahat. Sinasabi sa atin ng Diyos kung ano yung dahilan. But we believe, ito sinasabi ni Paul, na hindi tayo aayaw, hindi tayo mawawalan ng pag-asa, hindi tayo titigil sa pagtitiwala sa Diyos. Dahil alam natin na sapat pa at higit pa ang kapangyarihan ng Diyos para patuloy tayo na magpagtiwala, para patuloy tayo na umasa. Kahit sa mga panahon na hindi natin nakikita ng malinaw. Kung ano ba yung, meron bang magandang mangyayari bukas? Meron bang magandang mangyayari next year? Maayos pa ba yung relasyon natin sa ibang tao? And number 3, sabi ni Paul, inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Naranasan ni Paul yung matitinding persecutions. We have brothers and sisters around the world undergoing through a lot of persecutions. Maybe hindi ganun katindi yun na experience natin ngayon. Pero ano man yung ma-experience natin, sinasabi ni Paul, hindi man tayo tantanan ng mga persecutions na ito. Alam natin na hindi rin tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And that's God's promise sa Hebrews chapter 13, verse 5. Na alam natin na sapat at higit pa yung kapangyarihan ng Diyos para ibigay sa atin yung tulong na kailangan natin araw-araw. Again, we remember the cross. Nung nakapako si Kristo, di ba? Ano yung iyak niya? Ano yung daing niya sa Diyos? Sabi niya, my God, why have you forsaken me? And when we remember that, nasa punto na yon, iniwanan ng Diyos Ama ang kanyang Diyos Anak para tayo ng mga inamponan ng mga anak ng Diyos ay magkaroon ng katiyakan na kahit kailan hindi tayo iiwanan ng Diyos. Although we do not deserve the good and gracious presence of God. Andun yung assurance natin na every time na tumawag tayo sa Diyos, God's help is always available. Binasa natin kanina yan. Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. And when we remember that, kung ano yung kapangyarihan ng Diyos na meron siya, kaya nalikha ang lahat ng bagay, ibig sabihin, that power is available for us. Bakit tayo panghinaan ng loob? Ano pangapat, sabi ni Paul, napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Akala ko ba sapat yung power ni God? Pero bakit napapatumba ako ng pagsubok? Bakit may mga panahon na talagang hinang-hina na ako, latang-lata na ako, ayoko na magpatuloy. Ayoko na magpakita sa church. Ayoko na makipag-usap sa iba. But if you are Christians,
Yes, napapatumba tayo. We can be knocked down, but not knocked out. Madadapa tayo, pero ang kapangyarihan ng Diyos, yung magbabangon sa atin ulit. And we are in good hands. If we know kung gaano ka-powerful yung kamay na may hawak sa atin, how can we doubt yung security of our salvation? Diba sabi ni Jesus tungkol sa kanyang mga tupa, sa John chapter 10, verse 28 to 29, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siya nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Yung kamay ng Diyos na may hawak sa atin ay yung makapangyarihang kamay ng Diyos. At walang sinuman ang higit pa sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos na may hawak sa atin. So bakit ka panghihinaan ng loob? Bakit ka pinanghihinaan ng loob niya? If you know kung sino yung may hawak sa iyo. So, unang dahilan, bakit daw tayo hindi dapat panghinaan ng loob? Dahil sa mga kahinaan natin ay nahahayag ang higit na kapangyarihan ng Diyos. Fast forward sa 2 Corinthians, sa dulo, sa chapter 12. Dumating yung time na pinanghihinaan din ng loob si Pablo. Meron siyang tinik na ayaw alisin ng Diyos. Kahit nagmamakaawa siya sa Diyos. Ito yung narinig niya na salita sa kanya ng Panginoon. Sabi sa kanya, and this is also what God is saying to us right now. Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. That's verse 9, verse 10. Kaya masabi rin natin tulad ni Pablo, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. And ito yung point ni Paul sa verses 7 to 9. Pangalawa, yung ikalawang bagay na dapat nating tandaan ay may kinalaman naman sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Or our union with Christ. So dito sa verses 10 to 12, tinuturo sa atin na isa pang dahilan kung bakit tayo hindi dapat panghinaan ng loob. At dapat natin ito laging tatandaan. Na sa tindi ng hirap na dinaranas natin ay nahahayag ang realidad ng pakikipag-isa natin kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. If we are Christians, we are united to Christ. We are in union with Christ. Ang sinasabi dito ni Paul, do you want to realize, gusto mo bang mas maranasan yung katotohanan na ikaw ay na kay Kristo? Kailangan maghirap tayo. Kailangan magdusa tayo. That's not optional. It is essential. Sabi niya sa verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Nakita niyo yung sinasabi dito ni Paul. Hindi niya ina-underestimate. Hindi niya tinatago yung hirap ng buhay na kaakibat ng pagiging Kristiyano. Hindi siya katulad ng mga prosperity gospel preachers. Kasi yun yung experience niya. How can he deny that experience? And sabi niya sa verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Hindi lang ito, okay, paminsan-minsan we experience sufferings and difficulties. Sabi niya, lagi naming taglay. Hindi niya sinabi dito na lagi kami naghihirap. Sabi niya, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. So, ibig sabihin, alam niya na anumang hirap na dinaranas niya bilang Kristiyano is a way of identification with the sufferings of Christ.
So when you are suffering as a Christian, hindi yan anomaly sa Christian life. That's normal Christian life. That's normal Christian life. If you're not suffering, that's abnormal Christian life. Philippians 1:29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Kasama sa regalo sa atin ng Diyos, ang sufferings for Christ. We don't consider our sufferings as a gift. Pero we consider sufferings as a gift, kaya kinanta natin kanina yung salamat, Panginoon. And so some of you are interesado or nagbabalak na magpabaptize, you need to realize, kapag kayo ay binautismohan, ipinapahayag ninyo na kayo ay nakipag-isa kay Kristo sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, ibig sabihin, kasama sa pagiging Kristiyano, kasama sa pakikipag-isa kay Kristo, ang hirap sa buhay. Ito yung sinasabi ni Paul. Pinaliwanag pa niya sa verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus. Lagi. Hindi pa minsan-minsan. Because we are following a suffering Savior. Di ba? Mula pa lang nung ipagbuntis siya, mula pa lang na ipanganak siya, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. He's suffering all throughout His life. Ito yun ang ibig sabihin ng discipleship. Di ba nasabi ni Christ sa Luke chapter 9 verse 23? Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, paminsan-minsan, no. Pasanin ang kanyang krus, araw-araw, at sumunod sa akin. So don't be surprised. If you are suffering every day, you are in Christ. Of course, we ask yung question, bakit ganon? Hindi ba tama yung sinasabi ng iba na, naghirap na si Kristo para kung tayo maging Kristiyano na, hindi na natin kailangang maranasan yung mga ganong paghihirap. Bakit hindi tama yung sinasabi ng iba na ganon? Bakit itinakda ng Diyos na kasama yung suffering sa Christian life? 2 beses binanggit yung sagot. Sabi sa verse 10, upang. Sa verse 11, meron ding upang. So that. Ibig sabihin, ito yung purpose ng Diyos. Upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Verse 11, parehong-pareho din. Upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. As we confess na mabuti ang Diyos, hindi niya tayo hayaang magdusa ng hirap para lang pahirapan tayo ng Diyos. Hindi masokista ang Diyos na natutuwa siya kapag naghihirap yung kanyang mga anak. God is a good God. Pero God ordains that we suffer every day for the sake of Christ. Bakit? Ano sabi niya dito? Para maranasan natin ang buhay na kay Kristo. Siyempre, kasali doon yung buhay, yung future life, yung resurrection. We will discuss that sa point number 3. Pero I believe, yung sinasabi niya dito sa verses 10 to 12, ay may kinalaman sa buhay na mararanasan natin ngayon pa lang. Not future life, but present life. So yung sinasabi niya dito na, because we are in union with Christ, when we are suffering as a Christian, ginagamit ito ng Panginoon, and we need to remember this. Ginagamit ito ng Panginoon para maranasan natin o maalala natin na I'm suffering as a Christian. Ibig sabihin, I am in Christ. Nakipag-isa ako kay Kristo. Ibig sabihin, nasa akin si Kristo. Ibig sabihin, meron akong buhay kay Kristo. Ibig sabihin, I am a new creation because I am in Christ. I am alive. 2 Corinthians 5:17. So yung life na tinutukoy dito ay hindi yung life after death. Sabi sa isang commentary, hindi rin ito life through death, but life in the midst of death. Alam niyo sinabi ni Paul sa Romans 8,
kami ay parang tupa na kinakatay araw-araw. But through that, we experience life in Christ. Kaya dito sa verse 12, nagbigay si Paul ng conclusion. Kung ano ibig sabihin nito? Not just for him, kundi para sa mga taga-Korinto. Sabi niya, kaya't habang nagwawagi, mukhang nagwawagi, pero alam natin hindi. Habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. So ibig sabihin, alam ni Paul, kaya hindi siya pinanghihinaan ng loob, okay, we're suffering even to the point of death, pero ginagamit ito ng Diyos for your life, para magkaroon kayo ng buhay. Hindi lang maghihirap ang mga tagasunod ni Kristo. Sinasabi dito ni Paul, ang paghihirap na ito, one day ay mauuwi sa kamatayan. Pero kung yung paglilingkod natin, yung pagsunod natin kay Kristo, ay nauwi sa kamatayan, hindi siya kalugihan. Kapag nagpadala tayo, limbawa, ng misyonero sa Mindanao, and because of persecution, siya ay namatay o pinatay, hindi tayo panghihinaan ng loob. Hindi tayo manghihinayang. Sayang naman yung mga pinadala natin para suportahan siya. Sayang naman yung effort natin to send out yung mga missionaries. No, we say with Paul, to live is Christ, to die is gain. So, hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil sa tindi ng hirap na dinaranas natin, ay nahayag yung realidad na tayo ay nakipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, anong pipiliin mo? I'll give you two choices. Anong pipiliin niyo? Maginhawang buhay sa mundong ito, pero hiwalay kay Kristo. Second option. Puno ng hirap sa buhay na ito, pero na kay Kristo. Anong pipiliin niyo? Sasabihin niyo ba? Hindi ba pwedeng may third option? Maginhawang buhay at na kay Kristo. Ha? Do you really want to know Christ? That's the question. Do you really want to know Christ? Sinasabi ni Paul, if you really want to know Christ, there's no other way but to suffer like Christ. Sabi niya sa Philippians 3:7-11. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo. Do you really want to know Christ? Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. Do you want to experience that? Makibahagi sa Kanyang mga paghihirap. Well, accept that. No exception. At maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Umaasang muling bubuhayin mula sa kamatayan. Ito yung pangatlo. Pangatlong dahilan na sinabi ni Paul sa text natin, may kinalaman sa ating resurrection life. Yes, mamamatay tayo. We will all die. Kapag may sakit kayo, hindi ko sasabihin sa inyo na huwag kang mag-alala. I will pray for you. Gagaling ka. Marami nang namatay na pinag-pray ng mga pastor ng church. But you will die, yes. But that's not the end of our story. That's not the end of your story. Sinasabi dito ni Paul na dapat natin tandaan para hindi tayo panghinaan ng loob. Anumang sakit yung maranasan natin. Even, we have a sister in Christ going through cancer. And hindi natin alam kung kailan siya kukuhanin ng Panginoon. Pero hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil hindi kamatayan ang katapusan ng buhay natin, kundi
buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. Sabi ni Paul, verse 13, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa amin kasama ni Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Yes, alam natin na God is powerful to rescue us. Alam natin na because we are in union with Christ, nasa atin na ang buhay ni Kristo. Pero kahit alam natin yung mga bagay na yun, it doesn't make our life easier. Alam, may mga panahon na talagang dating napayap ang buhay and maaaring mauwi pa nga sa kamatayan. That's why we need verses 13 to 14. Sa verse 13, binanggit dito ni Paul yung galing sa Psalm 116 verse 10. So sabi niya dito, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sabi niya, sa ganun ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Okay, ano sinasabi niya? Sa Psalm 116, nagsasalita dito si David. Kung siya yung sumulat ng Psalm 116. Ang sinasabi ni Paul, kung anong sinasabi ni David, kung anong pananampalataya na meron si King David, siya ring pananampalataya na meron kami. Kaya kami nagsasalita ng ganito. Ano ba sabi sa Psalm 116 verse 10? Kahit na sinabi kong sukdulan na ang paghihirap ko. Yun yung sinasabi ni David. Sukdulan na ang paghihirap ko. Pero hindi niya sinabi na, ayaw ko na. Ayaw ko na magtiwala sa Diyos. Ang sabi niya, kahit na sukdulan na ang paghihirap ko, nagtitiwala pa rin ako sa Diyos. Hindi ito konting hirap lang. Sukdulang paghihirap yung tinutukoy dito ni David. Pero when you look at Psalm 116, tingnan niyo yung faith niya sa Panginoon. Sinasabi niya na andun pa rin yung pagmamahal niya sa Diyos, verse 1. Andun pa rin yung pagtawag niya sa Diyos, verse 2 at verse 4. Andun pa rin yung pagtitiwala niya sa Diyos. Sinasabi niya sa verse 5 at verse 7, si Yahweh, napakabuti. Mahal niya ang katuwiran. Diyos siyang mahabagin. Sa awa ay mayaman. Siya ay mabutit. Hindi siya nagpapabaya. Alam niya na maaring yung dinaranas niya na hirap ay mauwi sa kamatayan. Alam niya, anytime. Pwede siyang patayin ng kanyang mga kaaway. Pero andun yung pagtitiwala niya sa Diyos na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabi niya sa verse 8 at verse 9 ng Psalm 116. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan at doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Ano sabi ni Paul? That's the faith of King David. And that's the faith of our Messiah, Jesus, the Son of David. And that's the faith na meron si Paul. At ito yung pananampalataya na gusto ng Diyos na meron ang bawat isa sa atin na nakay Kristo. Kapag tayo sumasampalataya, lumalabas sa bibig natin yung pinaniniwalaan natin. Hindi lang natin sinasabi, ang hirap naman ng buhay ko. Lumalabas din sa bibig natin kung ano yung pag-asa na meron tayo. Kung ano yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan natin. Kung gaano kabuti ang Diyos and is deserving of all our praise. Kahit ano man yung nararanasan natin sa buhay. And this is not just positive thinking. Hindi lang ito live in the dark. Hindi lang ito blind faith. Na basta, just think positive para hindi ka panghinaan ng loob. No. Yung pinananampalataya na natin ay merong solid basis. Meron tayong ground of assurance. Ano yun? Alam natin kung ano yung mangyayari. Hindi natin alam lahat ng mangyayari bukas. Pero meron tayong isang bagay na alam na siguradong mangyayari pagdating ng panahon, pagdating ni Kristo. Ano yun? The resurrection of the dead. Ito yung sabi niya sa verse 14. Sapagkat alam namin, and we know, na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa amin, kasama si Hesus, at magdadala sa atin sa kanyang piling. Eh ano kung patayin ako, mamatay ako sa kulungan? Eh ano kung yung paghihirap na ito ay mauwi sa kamatayan? I will just die. But I will rise again from the dead. Sabi ni Paul. Hindi lang ito para kay Pablo.
Hindi lang ito para sa mga missionaries, sa mga unreached people groups. Hindi lamang ito sa mga kapatid natin sa Panginoon na nasa mga persecuted countries. Ito ay para sa lahat ng mga Kristiyano. Ito yung buhay na naghihintay para sa ating lahat. Nasa kabilang buhay, yes, magkikita-kita tayo. Makakasama natin ulit yung kapatid natin sa Panginoon na nauna na sa atin. Pero yung our greatest hope, alam natin na kapag tayo namatay, yung kaluluwa natin ay mapupunta sa langit. But that's not the end of our story. One day, Jesus Christ will return. At yung katawan natin na inilibing sa Santo Cristo at nabulok, ay muling bubuhayin. And we will have resurrected bodies like the Lord Jesus Christ. And that's our greatest hope. Our sufferings, mga kapatid, even our death, is not the end of our story. Kapag palagi nasa isip mo yung mga hirap na pinagdaraanan mo ngayon, talagang panghihinaan ka ng loob. But when you fix your eyes on Jesus and remember na He's coming back, and remember na ito yung buhay na meron tayo sa piling ni Kristo, hindi lang sa piling ng mga mahal natin sa buhay na nauna na doon, kundi sa piling mismo ni Kristo. And what does the presence of Christ mean for us? He is our greatest joy. Yung masasabi natin katulad ng psalmist, sabi ni David sa Psalm 16 verse 11, na dahil mayroong muling pagkabuhay, dahil si Kristo ay namatay at siya ay muling nabuhay, we can also say, Psalm 116 verse 11, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Fullness of joy. Pleasures forevermore. So bakit tayo panghihinaan ng loob? If you are going through a lot of difficulties sa buhay natin ngayon. Ito yung pangatlong sinasabi ni Pablo na dahilan. Hindi sa kamatayan magtatapos ang buhay natin, kundi sa buhay na walang hanggan, sa piling ni Kristo. And we can also say with Paul, to live is Christ, to die is gain. Bakit to die is gain? Dahil sinabi din niya, to be with Christ, that is far better. Far better kaysa anumang kayamanan sa mundong ito. Far better kaysa anumang ganda ng relasyon na may enjoy natin sa ibang tao. Far better kaysa sa kagalingan na matatamo natin kapag tayo ay nagkasakit. To be with Christ is far, far better than anything. Lastly, number 4. So, saan papunta lahat? Saan papunta lahat? Ano yung dulo ng lahat? Kaya, yung question number 1 sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? Ano sagot? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. And that's also the chief end of our sufferings. The glory of God and our good. That's number 4. The glory of God and our good. So sinasabi dito ni Paul sa last verse, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Bakit? Dahil itinalaga ng Diyos ang mga paghihirap natin sa buhay ngayon para sa kanyang ikaluluwalhati at para sa ating ikabubuti. For His glory and for our good. Listen to verse 15, last verse. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Ito na naman, isa pang dahilan na kailangan nating tandaan. Sa MBB, walang nakalagay na yung sapagkat, pero sa literal, sa Biblia, meron nakalagay dito na sapagkat. 4. Sinasabi dito ni Paul, okay, hindi tayo panghinaan ng loob dahil dito. And then sabi niya sa verse 16, so therefore, we do not lose heart dahil din dito. So ano sinasabi niya? Isang reason. Bakit tayo madaling panghinaan ng loob? Alam niyo kung ano? Because we have a self-centered perspective
sa mga nararanasan natin. We're just thinking of ourselves. Or we're just thinking kung ano yung komportable sa atin. O kung ano yung makapagpapaginhawa sa buhay natin. We often ask, okay, may magkasabi sa atin, huwag kang mag-alala. Merong purpose ang Diyos para sa ikabubuti mo. Kaya, dinaraanan mo yung ganyang mga paghihirap ngayon. And then we ask, ano naman makakabuti dito? How can this be good for me? When we're going through a lot of difficulties. Merong mabuti, merong mangyayaring mabuti sa atin. Romans 8:28. Alam natin totoo yan. Pero, ang gusto ko lang sabihin dito, na huwag nating isipin na when we say, for our good, ang iniisip lang natin para sa ikabubuti ko, para sa ikabubuti mo. Nakuha ninyo kung ano yung gusto kong sabihin? It's not just about me. It's not just about you. Dapat maalala natin na mayroong redemptive purposes yung sufferings natin. For other people. Pag sinabing for our good, hindi lang para sa akin, kundi para sa atin at para sa ibang tao. And if we have that other-centered perspective, hindi tayo basta-basta panghihinaan ng loob. So ano daw yung purpose ng Diyos sa lahat ng ito? Paano natin masasabi na makakabuti sa atin at sa maraming tao? Now we're going through difficulties or sufferings. Di ba, pwedeng happy-happy na lang tayo palagi. Parang hindi na tayo iyak, parang hindi na tayo masasaktan. And sasabihin ng Diyos, no. Bakit? For this purpose. Upang sa pagdami na manakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Ano sinasabi niya dito? Because of our sufferings, if we're suffering for Christ, sa ministry of the gospel, kapag pinapakita natin sa mga tao, itong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. When we suffer in following Christ, ano nangyayari, sabi ni Paul? Grace extends to more and more people. So, ibig sabihin, kapag yung mabuting balita ni Kristo ay nakakating sa mas maraming tao, mas maraming makakarinig ng mabuting balita ni Kristo. At mas maraming nakakarinig ng mabuting balita ni Kristo, mas marami ang mako-convert kay Kristo. Mas marami ang magtitiwala kay Kristo. At mas marami ang maranasan ng buhay kay Kristo. At dahil doon, mas marami ang magpapasalamat kay Kristo. Lord, salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. At kung mas marami magpapasalamat kay Kristo, more and more glory to God. And that's the end of everything. That's the ultimate goal of everything. Ito yung pinaka-ninanais ng Diyos na higit sa lahat. For the glory of God. Kaya hindi optional yung suffering. Kaya yung suffering natin ay necessary. Balikan natin yung unang tatlo na binanggit natin. If the end of our sufferings is the glory of God, how is God glorified? Doon sa mga una ng binanggit natin. Yung sa una, kapag nahahayag ang higit na kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kainaan, God is glorified. Pag mas maraming tao yung kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. At yung pangalawa, kapag yung buhay na meron tayo kay Kristo ay nahahayag sa atin in the midst of our great sufferings, God is glorified. Dahil mas nakikilala natin siya as a source of life, as our very life itself. Di ba yun yung kinanta natin kanina? Jesus is my life. And then number 3, kapag nasasabik tayong hinihintay yung paparating na buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo, God is glorified dahil kinikilala at niyayakap natin at pinahalagaan natin si Kristo as our joy, our greatest joy, as our everlasting treasure, greater than life itself. God is glorified. At kapag naluluwalhati ang Diyos, yun ay makakabuti para sa atin. Ang purpose ng Diyos is not just for His glory and our good. Gustong ipaalala sa atin ng Diyos, paniwalaan natin, that His glory is our good. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang makakabuti para sa atin. God is our highest good. Wala nang ibang pinaka-mainam sa buhay
kundi ang Diyos mismo. At yung layunin ng Diyos na yan ay natutupad, His glory and our good, hindi lang sa kabila ng mga sufferings natin, but sa pamamagitan, through our sufferings. And so, bakit tayo panghihinaan ng loob? Kung alam natin itong apat na dahilan. Hindi tayo panghihinaan ng loob. Dahil alam natin lahat ng ito is for the glory of God and our good. Sa verses 1 to 6, nagbigay ako ng 3. Sa verses 7 to 15, ilang dahilan yung narinig ninyo ngayon? 4. Sa verses 16 to 18, meron pang ilan. Hindi ko pa alam kung ilan, pero marami pa. Ang dami nating dahilan. Ang dami nating reklamo na sinasabi sa Diyos. Bakit tayo pinanghihinaan ng loob? Bakit tayo basta-basta na lang nawawala sa church? Bakit tayo basta-basta na lang tumitigil sa paglilingkod? Bakit tayo basta-basta na lang tumitigil sa pag-share ng gospel sa mga kaibigan natin? Bakit tayo basta-basta na lang tumitigil sa pagbibigay generously and sacrificially sa church? Bakit tayo basta-basta na lang tumitigil sa pagtulong sa mga kapatid natin na nangangailangan? We make a lot of excuses kasi pinanghihinaan tayo ng loob. Binibigyan tayo ngayon ng Diyos ng sapat at higit pang dahilan para hindi tayo panghinaan ng loob. When we are so focused sa mga dahilan natin, panghihinaan tayo ng loob. Pero kung nagiging mas matimbang sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, ang buhay na meron tayo kay Kristo, at ang kinasasabikan nating presensya ng Diyos, at ang kaluwalhatian ng Diyos, ang higit sa lahat, walang anumang bigat ng pagsubok sa buhay ang makapagpapabagsak sa mga anak ng Diyos. Let's pray. Our Father in heaven, we confess our unbelief. We confess na we are slow to believe kung ano sinasabi ng iyong salita. Palakasin mo, O Diyos, ang loob namin ngayon. Sa pamagitan ng iyong mga salita, naway bawat isa sa amin, panghawakan ito para kami ay magpatuloy kay Kristo hanggang sa dulo. Hanggang masilayan namin si Kristo ng mukhaan. At kung meron man dito, O Diyos, na hanggang ngayon ay hiwalay kay Kristo, praying, Father, that you'll bring conviction sa heart niya and convince him na siya ay isang makasalanan, he needs a Savior, at wala nang sapat na tagapagligtas. Wala nang sapat na kagalakan at kayamanan maliban kay Kristo. At sa mga panahon na pinagdududahan namin ng katotohanan na ito, remind us, through your word and by the Spirit, na kami sa iyo, na kami nasa iyong mga kamay, at walang sino man ang makapag-aagaw sa amin mula sa iyong mga kamay. Thank you, Father. You are good, you're powerful, you're kind, you're patient, you're faithful, and you are our highest good. This is our prayer. In Jesus' name, amen.